Siyam na Chinese nationals ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI matapos makitang iligal na bumaba ang mga ito bandang 4:30 ng hapon noong June 29 mula sa 3 bangka sa dalampasigan ng Parañaque Fishport sa Barangay Don Galo ng Parañaque City. Ang mga nasabing Chinese ay inaresto ng mga ahente ng BI Intelligence Division ayon kay BI Commissioner Norman Tansinco. Samantala, ayon naman kay BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. sa pakikipag-ugnayan sa Armed Forces of the Philippines, ang mga nasabing individual ay matagal na umanong isinailalim sa surveillance at intelligence gathering mula nang may matanggap silang ulat na may mga Chinese nationals na sumasakay at bumababa sa mga barko sa Manila Bay. Naniniwala din umano sila na ang mga nasabing Chinese nationals ay sangkot sa iligal na pagtatrabaho sa mga barko sa Manila Bay ayon kay Commissioner Tansinco. Ang mga suspect ay dinala sa pasilidad ng Bureau of Immigration sa Bikutan sa Taguig. Tungkol naman sa ating mga magigiting na sundalo, ang kakayahan na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa laban sa mga trespasser, yan ang ipinakita ng Philippine Air Force. Dagdag pa rito ay ang kahandaan ng hukbong panghimpapawid na rumesponde sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Iyan ang isa sa ipinangako ng Commanding General ng Philippine Air Force na si Lieutenant General Stephen Pareno. Ngayong taon, ang ating Air Force ay nakakuha din ng bagong asset. Ito ay ang C-130H Tactical Transport Aircraft na nagmula sa ating kaalyadong bansa na Amerika. Dagdag pa dito ang TPS P-14ME Mobile Air Surveillance Radar na mula naman sa Japan. Isa ding pangako mula kay President Marcos Jr. na magpapatuloy umano siya na suportahan ang ginagawang mga pagpapalakas ng kakayahan ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas. Dumako naman tayo sa mga balita sa ating water territories. Nitong ika-26 ng Hunyo, ang Naval Forces Western Mindanao ay nagpapaigting ng mga maritime patrol at defense operation nito sa teritoryo ng Pilipinas. Ang patrol vessel na BRP Lawrence Nara PG-907, bahagi ng Naval Task 461, ay ipinadala upang imbestigahan ang isang hindi kilalang barko na naiulat sa isang monitoring station sa Tawi-Tawi. Ang nasabing barko ay hindi sumasagot sa radyo. Isang Chinese fishing vessel pala ang naharang na barko at sinasabing ito ay nasa 20 nautical miles sa hilagang kanluran ng Sanga-Sanga Town sa Tawi-Tawi Province. Matapos ang isang oras, nagpakilala ang nasabing barko bilang isang Chinese fishing vessel na may sakay na 4 na Chinese crew at magtutungo umano ito sa Hong Kong. Upang masiguro ng hukbong pandagat ng Pilipinas, inakyat nila ito at nagsagawa ng mga pag-inspeksyon at upang tiyakin na din na walang ginagawang ilegal ang nasabing barko ng China sa katubigan ng Pilipinas. Ayon sa ulat, wala naman nakitang anumang mga bayolasyon o irregularidad ang naval forces ng Western Mindanao. Gawa nito, ang nasabing Chinese fishing vessel ay pinayagan ding magpatuloy sa paglalakbay habang nasa ilalim pa rin ng monitoring. Ayon sa tagapagsalita ng Naval Forces ng Western Mindanao na si Lieutenant Chester Cabaltera, ang pagharang umano ay bunga ng kanilang pagpapalakas sa maritime patrol at defense operation sa mga hangganan ng Pilipinas. Pagiging strikto sa seguridad ng ating teritoryo, yan ang ipinapakita ng kaganapang ito. Samantala, 25,000 mga sundalo ang nagsanib-puwersa sa Guam upang ipakita ang pagkakaisa na hadlangan ang mga bansang naghahasik ng kasamaan. Ang sanib-puwersa na ito ay binubuo ng 29 na bansa, 3 submarine, 4 na mga barkong pandigma, 150 mga eroplanong pandigma, at ang China ay hindi imbitado dahil imbis na makipagtulungan, nag-iispiya pa ito. Sa sinasabing RIMPAC 2024, magaganap ang pinakaunang pagkakataon kung saan palulubugin ang isang amphibious ship ng Amerika gamit ang mga barko at eroplanong pandigma ng mga magkakaalyadong puwersa na ito. Isang kapalpakan naman ang nangyari sa isang rocket ng China, kung saan ang pinalipad na rocket ng China
ay ilang sandali lamang ang itinagal sa ere at bumagsak din ito sa kalupaan na nagdulot ng malaking pagsabog sa China. Ang sinasabing rocket ay ang Tianlong-3, isang medium lift orbital launch vehicle. Makikita sa isang video na ito ay bumagsak at sumabog ilang sandali lamang matapos itong ilunsad ng China. Ang space rocket na ito ay ginawa ng isang Chinese private aerospace manufacturer. Kita dito ang malaking pagsabog na ikinabahala ng lahat. Gawa ng posibilidad na mayroong nadamay at nasaktan sa insidenteng ito. Alam nyo ba na napaka-importante ng Pilipinas sa Singapore? Alamin natin ang buong kwento. Naisip mo na ba kung bakit ang Pilipinas ay napakahalaga para kay Lee Kuan Yew? Si Lee Kuan Yew, na tinaguri ang ama ng modernong Singapore, ay tagapagpataguyod ng isang strategic vision na nakapagpabago ng isang maliit na lungsod at estado na naging pandaigdigang sentro ng kalakalan at pananalapi. Ang kanyang matalas na pangunawa sa geopolitical ay naging mahalaga para sa paghubog ng mga patakaran sa panlabas na politika at pang-ekonomiyang estratehiya ng Singapore. Ang Timog Silangang Asya na isang rehiyong binubuo ng iba't ibang kultura at estilo pagdating sa larangan ng politika ay maituturing na mahalagang lugar para sa pandaigdigang geopolitics. Ang Pilipinas ay lumitaw bilang isa sa mga bansa na nagbigay ng contribution dahil sa estratehikong lokasyon sa karagatan na nagbubukas ng pintuan sa pagitan ng Pacific at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Kinilala ni Lee Kuan Yew ang malaking potensyal sa pamamagitan ng pagpapalakas ng malalimang ugnayan sa Pilipinas na pabor sa interes sa Maynila. Sa pamamagitan nito, maaaring gamitin ng Singapore ang kaniyang posisyon upang mapalakas ang impluensya at seguridad sa rehiyon. Ang relasyong ito ay hindi lamang nagpapamalas ng diplomasya, kundi isang estratehikong pagkakasundo na nagpapalakas sa posisyon ng mga bansa pagdating sa international na larangan. Paano nga ba nakaimpluwensya ang geographically at political na landscape pagdating sa mga estratehiya ni Lee? Sa katunayan, ang historical na connection sa pagitan ng Singapore at Pilipinas ay umaabot sa mas malalim na kasaysayan kaysa sa inaakala ng marami. Matibay ang ugnayan ng mga ito bago pa man nagdeklara ng kanilang kasarinlan ang mga bansa sa panahon ng kolonyalismo na kung saan parehong nasa ilalim ng malakas na impluensya ng kapangyarihang ng Europeo. Ang pagbabahagi sa mga karanasan sa mga panahong ito ay nagtatakda sa fundamental na pangunawa sa pagitan ng dalawang bansa. Sa pagtuklas ng mas malalim sa kasaysayan ay nalaman na ang mga tao sa Singapore at Pilipinas ay mayroon ng malalim na ugnayan na nagsimula pa noong ika-17 siglo. Mayroong mga naitalang palitan ng mga mangangalakal at manlalakbay na naglalakbay sa pagitan ng mga isla, nagbabahagi ng kalakal, kultura at kaalaman. Ang mga interaksyong ito ay hindi lamang limitado sa kalakalan, kundi naging pundasyon din ng isang magkatuwang na pagkilala sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mas lalo pang lumakas ang ugnayan ng dalawang bansa noong ika-20 siglo dahil pareho silang naghahangad ng pagkakaroon ng kasarinlan. Madalas na nagkikita ang mga lider upang pag-usapan ang mga estratehiya at magbahagi ng mga pananaw na makakatulong sa kanila upang harapin ang mga hamon ng self-governance at decolonization. Ang yugtong ito ay mahalaga dahil nagtakda ito ng entablado para sa diplomasya at ekonomikong ugnayan na magkakaroon ng magandang bunga sa hinaharap. Ang historical na ugnayang ito ay nagmula sa isang magkatuwang na pangitain kung saan kinikilala ng mga lider ng dalawang bansa ang mga potensyal sa pagkakaisa sa Timog Silangang Asya. Ang mga bining itinanim ng aktibong interaksyon at mutual support ay lumago at nagbunga ng matibay na partnership na tumagal sa kabila ng mga pagsubok. Ang historical na ugnayan na ito ay simula pa lamang, ngunit ano nga ba ang nangyari pagkatapos ng kasarinlan sa post-independence diplomacy? Habang nagbabago ang mga bansa, nagbabago rin ang kanilang mga ugnayan sa kasaysayan ng geopolitics sa Timog Silangang Asya. Ang mga tungkulin na nag-uugnay sa Singapore at Pilipinas ay masalimuot na hinabi sa pamamagitan ng diplomatikong pagsisikap ni Lee Kuan Yew.
Matapos ang kasarinlan ng Singapore noong 1965, kinilala ni Lee ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malakas na alyansang pangrehiyon. Ang kaniyang mga plano ay humantong sa serye ng mga pakikipag-ugnayan na magpapatibay sa relasyon ng dalawang bansa. Ang unang opisyal na pagbisita ni Lee Kuan Yew sa Pilipinas noong 1974 ay nagmarka sa simula ng mahalagang yugto ng ugnayan ng dalawang bansa. Noong panahong iyon ay bumisita si Lee kay dating Pangulong Marcos. Sa kabila ng politikal na kaguluhan sa panunungkulan ni Marcos, ang dalawang pinuno ay parehong sumang-ayon sa kahalagahan ng isang matatag at maunlad na Timog Silangang Asya. Ang pagpupulong na ito ay naging daan sa pagkakaroon ng kooperasyon na nakatuon sa mutual economic growth at stability. Sa mga sumunod na taon, ang interaksyon ni Lee sa mga sumunod na leader ng Pilipinas ay nagbigay diin sa pagpapatibay ng diplomasya at iba pang kasunduan na maaaring gawin. Noong 1992, sa ilalim ni Pangulong Fidel V. Ramos, pumirma ang dalawang bansa ng Singapore-Philippines Free Trade Agreement, isa sa mga unang free trade agreement ng dalawang bansa. Ang kasunduang ito nagpapakita ng magandang vision ni Lee sa ekonomikong symbiosis bilang batayan ng diplomatic relations. Bukod dito, ang diplomatikong estilo ni Lee ay tumutukoy sa kanyang pagsisikap na maunawaan ang mga kultural at politikal na nuances ng Pilipinas. Ang kaniyang mga pagbisita ay kadalasang kasama ang mga sesyon sa mga lokal na business leaders at policy makers na nag-uusap tungkol sa urban development at defense cooperation. Ito ay hindi lamang patungkol sa pagtataguyod ng formalidad. Ito ay mga estratehikong hakbang na nagdudulot ng mas malalim na pangunawa at respeto sa pagitan ng dalawang bansa. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay nakikita ni Lee bilang isang pangunahing kasosyo. Ang kanyang advocacy para sa kahalagahan ng Asian centrality at regional security ay nagpapalakas sa Pilipinas upang magkaroon ng mahalagang papel sa katatagan ng Timog Silangang Asya. Bukod pa rito, ang ekonomikong ugnayan ay lumalakas sa pagitan ng dalawang bansa. Mahalaga rin na maunawaan ang mga strategic economic maneuvers na ipinatutupad ni Lee. Ang kaniyang mga vision ay hindi lamang limitado sa simpleng politikal na alyansa. Nakatuon din ito sa malalim na symbiotic na ugnayan na nagpapatibay sa katatagan at kasaganaan ng rehiyon. Siya rin ang naging instrumento sa pagbuo ng mga patakaran na nagtataguyod sa pamumuhunan ng Singapore at Pilipinas. Ito ay hindi lamang isang kilos ng kabutihan, kundi isang pinag-isipang strategy upang palawakin ang mga economic partnership ng Singapore at bawasan ang dependency sa mga tradisyonal na pamamaraang economic. Ang Pilipinas na maituturing na may malawak na likas na yaman at estratehikong lokasyon ay tumutugma sa pagkakaroon ng mataas na level ng teknolohiya at service-oriented na ekonomiya sa Singapore. Sa larangan naman ng kalakalan, nakita ni Lee ang mga potensyal sa pagkakaroon ng mga balanseng kasunduan sa kalakalan. Sa ilalim ng kanyang gabay, nagkaroon ng mas madaling access ang mga markets sa Singapore at Pilipinas. Ang mga kasunduang ito ay may kaugnayan sa iba't ibang sektor mula sa electronics at telecommunications hanggang sa agrikultura at biotechnology na nagtataguyod ng dynamic na palitan ng mga kalakal, serbisyo at iba pang expertise. Ang pamumuhunan sa infrastruktura ay isa pang batayan ng ekonomikong estratehiya ni Lee, kung saan kinikilala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng matatag na infrastruktura na mahalaga para sa paglago ng ekonomiya. Ang mga kumpanyang Singaporean na sinuportahan ng mga patakaran na itinaguyod ni Lee ay malaki ang ini-invest sa mga proyekto sa Pilipinas. Kasama na rito ang construction sa mga roads and bridges hanggang sa mga pasilidad sa enerhiya at tubig. Ang mga pamumuhunang ito ay hindi lamang nakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas, kundi nagbigay din ng mahalagang oportunidad sa paglago ng mga kumpanya sa Singapore. Ang mga joint ventures ay nagkaroon din ng mahalagang papel. Sinuportahan ni Lee ang mga proyektong nagtataguyod ng kalakasan ng bawat bansa. Pakikipagtulungan sa sektor ng information technology at business process outsourcing na kung saan maaaring magbahagi ng kaalaman at resources ang dalawang bansa
upang palakasin pa ang kanilang pagiging competitive pagdating sa international na antas. Sa makatuwid, ang vision ni Lee Kuan Yew para sa Timog Silangang Asya ay nakatuon sa kasaganaan at mutual na seguridad. Naiintindihan niya na ang kasaganaan ng Singapore ay palaging konektado sa mga katabing bansa. Ang Pilipinas na may malaking geopolitical na posisyon, malawak na populasyon, ay mayroong malaking papel para rito. Samantala, pinuri ni Lee ang katatagan at determinasyon ng mga negosyanteng Pilipino. Nakita niya sa Pilipinas ang mga bagay na pinapangarap niya para sa Singapore. Itinuturing niya ito na isang bansa na hindi lamang nakatali sa mga geographically na limitasyon, kundi pinapalakas ang mga negosyo sa pamamagitan ng kasipagan at pagiging mapag-imbento. Ang paggalang at paghanga na ito ay nagbunga ng mga initiative na naglalayong palakasin ang bilateral na ugnayan na nakatuon sa ekonomikong kooperasyon at mga estratehikong alyansa. Sa kabila ng mga hamon na kinaharap ng Pilipinas, ay nagkaroon pa rin ito ng reforma sa pamamagitan ng matalinong pamamahala. Si Lee ay interesado sa paraan kung paano pinapamahalaan ng isang bansa ang magkakaibang demographics at resource-driven na ekonomiya. Isinama niya ang mga pananaw na ito sa kanyang mga plano para sa pagkakaroon ng multiracial at multicultural na lipunan sa Singapore. Ang strategic interest ni Lee ay hindi lamang limitado sa simpleng diplomasya, kundi ito ay patungkol sa paglikha ng isang rehiyonal na balangkas, kung saan ang mga bansa ay maaaring umunlad ng sabay-sabay gamit ang kanilang natatanging lakas laban sa mga pangkaraniwang hamon. Dahil dito, kanyang itinaguyod ang cohesive potential ng Asya na inaasahan niyang magkakaroon ng malakas na counterbalance sa mas malalaking bansa na nangangarap na magkaroon ng impluensya sa Asya. Ang blueprint na ito ay hindi lamang patungkol sa politika at ekonomiya. Ito ay patungkol din sa pagpapalakas ng grupo ng mga bansa na magiging matibay at may kakayahan na magtagumpay sa mga pressure ng pandaigdigang pagbabago at mga internal na pagsubok. Ang mga vision ni Lee ay humubog ng isang natatanging ugnayan sa Pilipinas, ngunit paano kaya ito nakakaapekto sa atin sa kasalukuyan? Ang impluensya ni Lee para sa pagpapalakas ng diplomasya at ekonomikong ugnayan ay nagbukas ng daan para sa isang matibay na partnership na umaasa sa mutual na respeto at magkasamang paglago. Ngayon, nakikita natin ang pamanang ito sa mga iba't ibang proyektong bilateral at kasunduan. Halimbawa, ang pinalakas na partnership sa pagpapalago ng iba't ibang larangan gaya ng teknolohiya, edukasyon at infrastruktura. Ang mga inisyatibong ito ay hindi lamang nagpapalakas sa ekonomikong paglago, kundi nagpapadali rin ng palitan ng kultura at pangunawa. Bukod dito, ang taunang Singapore-Philippines Interministerial Meetings ay nagpapakita ng patuloy na kooperasyon na nakatuon sa inobasyon para sa katatagan ng dalawang bansa. Ang mga interaksyong ito ay patunay na ang pamana ni Lee Kuan Yew ay nakakaapekto sa ugnayan ng dalawang bansa mula sa historical hanggang sa ekonomikong aspeto. Ang mga historical na koneksyon na umabot hanggang sa mga mapangahas na panahon ng post-independence Asia ay nagtakda ng pundasyon para sa isang matibay na partnership. Ang relasyong ito ay itinaguyod sa pamamagitan ng diplomasya at ekonomikong interdependence na nagpalakas sa posisyon ng parehong mga bansa sa international na antas. Ay maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Dahil sa mismong araw ng loan application ay makukuha kagad natin ang pera. Ang kasama sa listahan ay ang mabilis cash. Matagal ko na rin tong na-try itong mabilis cash na ito. Highly recommended ko ito sa iba, lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang. Legit talaga ang loan app na ito. Sobrang bilis din ito mag-disburse ng mga loan. Kaya talagang one day lang makukuha mo kagad. Dito sa Mabilis Cash, mabilis ko lang natapos mag-fill up ng application ko. At the same day, naku sobrang bilis talagang mag-disburse at take note, walang mababawas dito sa ilo-loan mo. Buong-buo mo siya matatanggap. Pwede ka nga pala dito mag-loan ng up to 25,000 pesos. So ako, yung unang loan ko dito
is inapprove nila ng 300 pesos. Ito yung unang loan na kasi sinusubukan ka nila. Pero at least walang mababawas dito. At nung binayaran ko siya is 345 pesos.